Start recording. Okay, so start na tayo guys. So tago ko na dito. Okay, so last time, ang napag-aralan natin is, paano ko ba ito i-hide? Yan. Okay. So last time, napag-aralan natin yung method para mag-approximate ng value sa isang tawag dito, sa isang equation. So punta tayo dito. Tama. So parang ang ginawa natin, sinolve natin last time, ay nakapampura pa rin ako. Yan. Ganun. Baliktad yata ako ng kabit. Wait lang ah. Ito ng kabit. Dito dapat. Ayan, baliktad nga ako. Okay, so parang last time, ang ginawa natin yung ganito. Kunyari, mayroon tayong x cubed minus x plus 1 na f of x. So, pina-approximate ko sa inyo yung roots niya gamit yung method natin last time. Tama? So, ngayon, ang gagawin natin, so solve natin yung same na function, pero ang gagamitin natin is yung Newton-Raphson. Ibahin natin. Okay? So, parang ang method ng Newton-Raphson is ganito. So, sabi, mag-iterate pa rin tayo. So, ganun pa rin yun. Same pa rin na process. May iteration pa rin tayo na gagawin. Tapos, mag-change or mag-check tayo ng mga value or something. So, parang ang ginagawa niya, iteration, tapos meron tayong kinukuhang derivative. Okay? Tapos may initial guess. So, initial guess, ganun pa rin. So, in between yung endpoints natin, nahanapin natin yung value niya. So, parang, lagay ko lang dito yung given natin ha. So, parang for example, dito sa part na to, angat ko lang. For example, yung given natin last time, ayaw ko sulat dito. Ayaw ko sulat. Okay, yan. So, for example, yung last time na example natin is f of x is x cubed minus x plus 1. Tapos, yung ginawa natin na table last time, kung naalala nyo, may table tayo ng values, yung f of, ganito yata, f of x. Okay, tapos start tayo sa 0, 1, and 2. Okay, so, ang value natin last time is, alam ko, negative 1, negative 1, and 5. Okay, so may ganyan pa rin tayong value. So, similar pa rin ha. So, sabi, ang unang gagawin natin is, ito yung formula. Ang kailangan natin dito is dalawang klase. Yung function, then yung derivative. So, unang gagawin na hanapin mo yung derivative ng function. Okay, then, initial guess, choose a starting value x sub 0. So, again, choose a starting value x sub 0. Dito papasok yung x sub 0 natin is simply yung pinili mong dalawa, kunyari x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. So again, pipili ka. So ito yung mga x sub 1, so x sub 1, x sub 2, x sub 3. So pipili ka lang dyan. So last time, yung method natin, pinapili tayo, dito yung pinakamalapit. Kasi 'di ba meron tayong tinitignan na pag mas malapit or pag less than 0, kung sino yung mas malapit, sino yun yung pipiliin natin. So parang nangyari sa 0 last time is parang yung difference nila nag-negative o yung product nila nag-negative, so hindi pinili. Tapos nung pinili natin itong part na to, itong dalawa, parang una natin negative 1 times negative 1 positive, tapos yung negative 1 times negative 5, tapos itong negative 1 times 5. So parang lumabas na negative 5 siya. So kaya pinili natin yung 1 and 2. So ngayon, sa method ngayon, i-add mo lang or ikaw na yung pipili. So regardless, for example, pinili mo tong 0, 1 or 1, 2. So, yun yung gagamitin natin. Then, plug in yung into the formula. So, ito yung formula natin sa part na yan. So, ito yung first iteration. Ganun pa rin. So, ang gagawin ko, tapos, ang gagawin, check the convergence. So, may convergence tayong tinatawag. So, parang, ang gagawin nyo lang, i-subtract nyo lang yung x sub n minus x sub n is smaller than your predefined tolerance. So, for example, sa tolerance na gusto ko is almost, yan tulad nga nito, yung tolerance kasi na gusto niya, 0.0001. So, ibig sabihin na tolerance, for example, yung x sub n plus 1 mo is 1.5. Tapos, yung nakuha mo x sub n is 1.2375. So, pag minus mo yan, assuming parang 0.26 yata, no? 0.20, ay sorry, di pala 26. 0. Hindi, tama lang pala, 0.20. Hindi na ako marunong mag-calculate.
0.263. Tama, yan, 0.263. Tapos, hindi pa pasok sa desired ko. So, hindi ko yan gagamitin. So, meaning, hindi pa ako tapos sa iteration ko. So, ulit-ulit ako na iteration. Ganun yung gagawin. Again, titignan mo yung x sub n plus 1 minus x sub n. Okay? Tapos, ang gagawin natin, so mamaya gagawa na lang ako ng table ulit. So, anong nangyari last time? Kasi diba nag-iteration ako ng iteration. So, siguro magdadalawang iteration ako bago tayo mag-table. So, ulitin ko lang ito lang yung formula na gagamitin natin para malaman mo yung sunod na gagamitin mong pang iteration. So, parang una, ginamit ko kung ano yung x sub 0. Yun yung sa substitute ko. So, lalabas doon x sub 1 na susunod. Okay, yun yung x sub 1 na susunod. So, ngayon, after nang gagamitin ng part na yan, tatry ko yun, i-iterate ko tong part na to. Yung parang sabi ko, x sub 1 minus x sub n na nakuha ko. Ganun yung gagawin natin. So, ulit. So, ang unang gagawin is yung derivative. So, kunin natin yung derivative nito. So, pag kinuha natin derivative, f prime of x, derivative niya is 3x squared minus 1. So, again importante itong part na to. Okay, tapos, ang sabi sa formula, kailangan natin na x sub 0. So, sa x sub 0, so assuming ako pinili ko to kasi parang last time kasi ito yung nagamit natin. So, gagamitin ko na x sub 0 is x sub 0 is equal to 1 plus 2 over 2 is equal to 1.5. Note, lagyan ko to ng first iteration. So, lagyan ko to, no? So, sabi ko, ito yung first iteration. So, ang sabi sa first iteration, para makuha ko yung x sub n plus 1, which is equal sa x sub n minus, so, ang sabi sa formula, x sub n, f of x sub n and f prime of x sub n. So, parang f of x sub n all over f prime of x sub n. Kaso, ang start natin x sub 0. So, meaning, kung x sub 0 start natin, gagawin ko tong 0, gagawin ko tong 0, gagawin ko tong 0, gagawin ko tong 0. So, meaning, ang una kong kailangan, x sub 1 is equal to x sub 0 minus f of x sub 0 all over f prime of x sub 0. So, yan yung kailangan natin i-solve. So, para sa first iteration. So, dito, magtalan tayo dito. So, sabi ko ang kailangan natin, x sub 1 is equal to, x sub 0 natin is 1.5 minus f of 1.5 all over f prime of 1.5. Okay? So, paano yun? Ano yung f1, f of 1.5? F of 1.5 natin is 1.5 raised sa 3 minus 1.5 plus 1. Then, yung f prime of 1.5 natin is equal sa, alam ko, 3 times 1.5, kasi 3x squared yun, minus 1. Ayun yung value. Okay, so, compute lang natin ano yung value niya. So, pagka-compute, ano ko na lang dito, lagay ko na lang. So, pagka-compute natin dito, ito ay 0.875. Okay, then dito ay 5.75. Okay, so may value akong ganyan. So, I have x sub 1 is equal to 1.5 minus, sabi dito is 0.875 divided by 5.75. So, approximately, ano yung value nito? Ang value natin dito is approximately 1.3478. Okay, now, check the tolerance. So, di ba, again, may x sub 0 tayo na ganito. Tapos, ito. So, ito yung sinasabi ko. Check natin yung tolerance. So, sabi, kunin daw natin yung x sub 1 minus x sub 0. Yung absolute value niya. So, sabi, so, 1.3478 minus 1.5. So, ilan yan guys? Ano yung tolerance natin dito? Assuming ang tolerance natin is, calculate natin calculate ko lang labas lang ang calculate. Okay. 1.3478 minus 1.5. Yan. Negative 0 point something. So, approximately, ito ay absolute value ng negative 0.1
15217. 15217 or simply 0.15217. So, hindi pa pasok doon sa desired natin. Tama? So, hindi pa siya pasok doon. So, ngayon, ganun ulit. Uulitin natin yung second iteration. So, may x sub 1 na tayo. So, again ito na yung x sub 1 natin. So, dati pumipili tayo. Last week, pumipili ka nung value. Magde-decide ka. Pero dito, hindi. Wala kayo di-decide. So, nangyari, ito na yung x sub 1 natin. So, ulitin ko lang. So, second iteration. So, again, after neto, table ko na para mabilis natin makuha. So, second iteration. So, yung x sub 1 na natin dito is, 1.34783. So, ganun ulit. X sub 2. So, x sub 2 is equal to x sub 1 minus f of x sub 1 all over f prime of x sub 1. Ayan yung value. Or simply, this is 1.34783 minus f of 1.34783 all over f prime ng 1.34783. Okay, so ganun ulit. So isasolve natin ulit yung value na itong dalawang to. So kuha ko ibang color para ma-appreciate. So sabi, sa ano ko na para mabilis yung f of 1.34783 equal to sa 0.10068. Okay, then yung f prime of 1.34783 equal to sa 4.44991. Okay, so plug in natin yung value ulit. So, kulay blue tayo ulit. Sana blue. Okay, so sabi, this is equal sa 1.34783 minus, sa taas, hindi ko nakita yung value, 0. Sabi no, 0.100068 all over 4.44991. Okay, then this is approximately equal sa, check natin yung value ulit, 1.352. So, sabi, this is 1.3252. Okay. So, ganun ulit, check the tolerance. So, ano yung initial value natin? Sabi, check natin yung x sub 2 minus x sub 1. This is absolute value ng 1.3252 minus 1.34783. Okay, equal to sa, calculate ko na lang ulit para mabilis guys. This is 1.3252 minus 1.34783. Yan, 0.02. So, positive na. Ngayon ko ng positive ba? 0.02. So, napansin nyo, yung tolerance almost nagtatatlong digit na 0.02263. So, tutuloy tayo ulit. So, again, ito na sunod natin na f of something. So, ngayon, bubuin na natin yung table. So, kasi nga, medyo tuloy-tuloy lang. Wala naman tayong magagawa kundi makuha lang natin na values ganito. So, ngayon, ang gagawin natin, para mas madali or mas maikli sa solution nyo, ito na lang. Lagay ka dito ng n, indicated the iteration, dito yung x sub 0, okay, yung value, yung mga x sub n natin, tapos yung f of x sub 0. So, I guess mas madali yung f of x. Sobrahin ko to. Yan, para mas maganda tingnan. Tapos, f prime x sub n. Okay, tapos, f of x sub n plus 1, tapos, x sub n plus 1. Tapos, yung tolerance, o yung difference. Nyari, x sub n plus 1 minus x sub n. Yan. Para makita natin yung difference. So, dito, ako lang dito ng ganyan. So, para at least nakikita ko na nako-compute nyo lahat. Okay. So, balik tayo. Una, no. First iteration, anong ginamit natin? Ginamit natin is 1.5. Okay. Ay, pipindot ko to.
1.5. Tapos, ang value nito is 0.875. Tapos, yung f prime of x sub n natin is 5.75. Then, 1.34783 yung difference. Tapos, yung difference natin dito is, ano yung difference natin kanina? Unang difference natin is 0.15217. 0.15217. 15217. Okay. So, next is yung sa 2. Ang ginamit na natin na value is si 1.34. So, si 1.34783. So, pansin nyo guys ha, ito lang yung gagamitin mo na susunod pang iteration. Tapos, yung f of x7 natin is 0.10068. Tapos, 4.44991. Tapos, yung naging value natin is 1.3252. Okay, then, ang difference natin dito is, yung absolute difference is 0.02263. Okay, 0.02263. Okay, so 0.0263. Tapos, tutuloy ko na lang. Hindi ko na sasolve basta ang process ganito guys. May derivative na tayo, tapos ang gagawin lang, kung ano yung huling iteration, di ba napansin nyo, no? Una, yung x sub 0, yun yung dinivide natin. Tapos, after nun, kung ano yung lalabas to x sub 1 natin, yun na yung gagamitin natin na next iteration. So, dito kasi, sa second iteration natin, ang lumabas is 1.34783. So, ito na yung gagamitin natin sa third iteration. So, double check nyo na lang sa amount. So, sa third iteration, ang gagamitin natin is yung 1.3252, which is ito. Then, pag kinumpit natin f of something niya, yung plus na yan, that is 0.026. Tama, kasi nakumpit na natin. Ito yun eh. Ay, hindi pala joke. That is 0.002206. Tapos ito ay 4.266. I know, 68. 6847. Okay, tapos yung amount natin dito is, lalabas dito is 1.32472. So, check natin yan ha. So, compute ko lang ulit yan. Itong part na to, minus dito sa part na yan. So, calculate ko lang, sabi, 1.32472 minus 1.3252. Yeah, oh yeah, that is 0.0048. So, positive 0.0048. So, 0.00048. Ayan yung value niya. Almost, ilan na. Yan, okay. Next is, syempre, ang tolerance kasi natin ganito. Ang gusto kong tolerance, 0.001. Eh, lumalabas pa lang 0.00. Ang lumabas, 0.004 or 0.005. So, hindi pa pasok. So, as long as pumasok ako doon sa tolerance na yun, pwede na ako doon. So, ulit, ang gagamitin ko sa is itong part na to. Ito na ulit. So, sa iteration 4 natin, sa iteration 4 natin, so sulat ko na lang ulit ha, 4. So, 1.32472. Tapos, pag kinumpute natin to dito sa function, yung 1.32. So, compute natin na, para lang, kasi parang almost zero yung lumabas. Sabi, yung f of 1.32472 equal to sa 1.32472 cube minus 1.32472 plus 1. So, check natin yung value ha. Hindi ko sure sa value nito eh. Eka lang. Calculate ko lang ha. Calculate ko lang ang tagala. 1.32 raised to 3 minus 1.
Okay, almost zero nga. So, okay. So, yung lumabas sa kanya, almost zero. So, check nyo na lang, double check nyo lang ha, kasi lumabas din dito sa akin almost zero eh. So, baka kasi, ano tayo? This is zero. So, this is zero. Tapos sa isa, 4.26463. Tapos, yung difference nila, pag kinumpute natin to, this is, siyempre, similar pa rin, 1.32472. Kasi bakit? Sir, kasi 0 divided by ito, di ba ganito? Ito minus ito divided by ito. Eh, dahil 0 divided by ito is 0. So, ito lang yun yung lalabas. So, papansin mo, yung lalabas dito, itong 1.32472 minus dito is 0 point, or 0. 0.0000 something. 0 na talaga yan as is. So, yun na yung labas, amount na lalabas sa kanya. Which is, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, dahil nakita na natin itong value na to, ano yung value natin? Ang value natin ng f of x sub n is ito. I mean, ang approximate root niya is ito. Kasi dito obvious guys, eh. Tingnan nyo ha. Nung sinubstitute ko to, ang lumabas dito 0. So, magiging root ka pag sinubstitute ka almost 0 doon. So, itong part na to, dahil nag-0 ka, almost alam ko na ito na yung value. So, meaning, yung roots is 1.32472. So, ito yung value natin na hinahanap. Okay? So, again, yung Newton-Raphson, gagamit pa ulit-ulit mo lang gagawin tong part na to. Tapos, derivative. Tapos, wala ka nang kailangan piliin. Ang ginagawa lang is ito. Ito yung importante. Kailangan mo i-check tong convergence natin. Okay, o yung tolerance, yung difference ng convergence. So, ito yung part na yan. So, kahit ito na lang yung makita ko, kasi dito naman ako tumitingin, check ko yung value nyo dito within dito sa loob. So, ngayon, paano yung formula natin or paano yung magiging mga ano natin, tawag dito, hanapin ko. Paano yung magiging activity natin for today? So, I guess hindi kakayanin kung ano eh, ngayon natin anuhin eh. So, ang ano ko, ito na lang. Kailangan hanapin ko lang ha. Dito ba dun? Dito ba yun? Okay, yun dito pala. Okay. So, ang gagawin natin is may limang tanong pa, tapos ilang kayo. Ilan tayo sa ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay, 11. Okay, so kailan ko deadline to? Dapat within today lang eh. So kaya kasi maaga ko nabigay. So ngayon guys, na ibibigay ko tong file na to, tong example na to, tapos bibigay ko yung equation nyo sa loob. So ang mangyayari, iba-iba kasi kayo na yung sasagot. Tapos seat work pa rin siya ha, seat work. So siguro pwede naman kung kaya nyo ng mm, lang ah. Wait lang, may nangangamoy eh. Hmm. Wait lang, hanapin ko lang yung may nangangamoy. Okay, hello. Wala naman dun. Okay, so ganitong guys, may bibigay ako sa may GC, sa GC na lang sa numerical, 5 yon, tapos sasabihin ko ano yung assign. So parang, hmm, sige, tandaan nyo yung number na to. Tandaan nyo na lang yung number na to ah. Okay, si Albert 1, tandaan na, ibig sabihin pag 1 si Albert, sa kanya yung number 1. Okay, si Albert 1, si Clarito 2, Elmer 3, Francine 4, Gina Lynn 5. Ulitin ko. Albert 1, Clarito 2, Elmer 3, Francine 4, Gina Lynn 5. Okay, then Jimwell 1. Ulitin ko. Jimwell number 1, Bricks 2, Izquierdo 3, Doptante 4, Kushi 5.
then Rowa 1. Okay, na get yung number? Holding ka lang ha. Albert 1, Clarito 2, Elmer 3, Francine 4, Ginalyn 5, Romano 1, Bricks 2, Izquierdo 3, Doptante 4, Kushi 5, Rowa 1. Okay, pakatandaan yung part na yan. Tapos, save ko to. Okay, tapos send ko sa inyo yung number natin. Tapos ganun ulit ha, gagawa ulit ako sa Google Classroom natin ng ano natin, ng pang date natin yan. Yan. Okay, numerical. Tapos, gagawa ulit ako sa may ano natin ng dito, sa may ano natin. Dito, sa numerical, gagawa ulit ako ng seat work natin. So, create tayo ulit ng seat work. Deadline. Anong deadline natin? Deadline. Today lang yan kasi madali. Deadline today, 11:59. So, ganun ulit guys ha. Iko-close ko yung part na yan. Tapos, iko-close ko yung ano niya. Tapos, baba lang yan. Isang tanong lang naman eh. Ano yan, Elmer? Sir, pwede pa magbasa ng nakaraang sheet work? Hindi na. Tapos na yun. Na-close ko na yun. Kasi sir, di namin mag-gets ng una eh. Nag-send ako ng ano. Hindi, yung gagawin po ba sir, nakablanko kasi nung nakaraan dun sa ano eh. Hindi na. Na-check na. Okay na yun. Okay, kaya ko nga kayo binalikan, di ba? Ang ginawa ko, bumalik pa ako. Nag-send pa nga ako ng ano nun eh. Ng video eh. Kasi nga nalito rin ako, kaya inulit ko eh. Di ba sinend ko yung sa video? Tapos, kaya nga ando dun yun. So, yung process nando dun. So, nakapag-send naman yung majority. So, okay lang kung hindi nakapag-send majority. Pero nakapag-send majority. Tapos, tama naman halos lahat. So, anong iisipin ko doon, syempre? So, parang katulad doon sa may second year. Sa second year kasi, anong nangyari? Sasabi nila, Sir, kulang yung deadline. Pero deadline nila 2 days. So, hindi ko pinagtatanggap. So, nagsumbong sila kay Sir Tan. Wala akong sinabi. Sabi ko, bahala kayo. Hindi ko tinanggap. Hindi ko pa rin tinanggap. So, again guys, strict lang tayo. So, dati, pag face to face nga tayo, nasa harap eh. Napasa ko, dapat alas 10 tapos na. Tapos dito, ganun lang, 'di ba? So, again guys, kinokontian ko yung topic para hindi tayo mahirapan or para di mapuwersa. So, sana comply na lang. So, pag may pinag-submit, tulad ngayon, madali lang, submit nyo within the day hanggang mamaya 11:59. So, submit nyo lang. Tapos, ito, tulad nito, recorded siya.